and responsibilities mo bilang isang barangay captain? Bilang kapitan, isa sa major role ko ay ang siguraduhin lahat ng mga basic services ay maayos na napapatupad o na ibibigay sa aming barangay, tulad na lamang ng health and social services. Kasama na rin dyan yung pagpapanatiling malinis na mga pasilidad at ang buong barangay. Ikalawa, ako ang una na nagpapatupad ng mga batas at ordinansa para mapanatili ang kaayusan ng barangay. Ikatlo, sa pamamagitan ng approval ng sanggunang members or ang ating mga barangay council, ako ang mayroong power para mag-appoint or magtanggal ng mga appointed officials gaya ng secretary, treasurer, barangay health workers, at social workers. Ika-apat, kasama ko ang aking barangay treasurer sa pag-prepare ng annual supplemental budget. At syempre, sang-ayon sa approval ng aking mga sangguniang members, yung mga barangay council. Ikalima, ako rin ang nagpapatawag at nag-pre-preside sa aming session o kaya na may emergency session upang pag-usapan ang mga makakalalang bagay para sa aming barangay. Ika-anim, sa aming function ay ang pagpirma ng mga vouchers and disbursement ng barangay funds. Dagdag pa rito ang indigency, clearance at lahat ng mga certifications. Ikapito, ako rin ang nag-administer ng katarungang pambarangay, kaya kung may mga kasong kailangang ayusin, ako ang umaharap upang litisin at ayusin ang mga kasong ito. Ikawalo at huli, ako ang nagre-represent ng aming barangay kapag mayroong nagaganap na patawag na meeting sa Mayor's Office, Sangguniang Bayan, DIEG o Liga ng mga Barangay President. Second question po, what motivated you to serve in this role? Ang nagbibigay sa akin ng motivation sa akin upang maglingkod, una, naniniwala akong mayroong pang ikagaganda ang aming barangay at mayroong pang iaayos ang mga serbisyo ng barangay. Ikalawa naman ay ang aking mga constituents na nagbibigay ng tiwala sa akin upang pamunahan sila at hindi ko sasayangin ang ibinigay nilang pagkakataon na ito. How does your position directly benefit the community members? Kung mayroong good governance, magiging masaya, mapayapa at maunlad ang buhay ng mamamayan. Naniniwala naman ako bilang isang punong ihikotibo sa aming barangay ay mayroon kaming good governance rito. Can you share one specific example where your work made a significant impact? Kami ay mayroong katatapos na proyekto. Ito ay ang aming bagong renovated Child Development Center sa Purok 5 na sa aking palagay mayroong malaking tulong lalo na sa aming mga kabarangay sa Purok 4, 5, 6, and 7 na kadalasang tinatawag na New Puliling. Dahil sa proyektong ito, hindi na bibiyahe o maglalakad ng malayo ang mga maliliit na mga bata rito upang makapag-aral. Bagkos ay inilapit na natin sa kanila ang kanilang paaralan at pwede rin magamit sa iba't ibang programa. What are the top 2 to 3 challenges you face in performing your duties po? Isa sa mga challenge kapag mayroon kang kasama na council na ayaw makipag-cooperate at hindi sumusunod. Ikalawa naman kapag may mga constituents tayong hindi naiintindihan nila, ayaw nilang intindihin ang mga bagay-bagay. Lalo na kapag may mga ayuda, example nito yung sa PWD na ayuda noon na naipaliwanag ko naman na sa listahan ay nanggaling sa MSWD dahil sila naman ang mayroong record ng PWD at sila ang pumili sa mga mabibigyan ng ayuda. Pero ayaw pa rin naniniwala at pinipilit na ako raw yung naglista. Pangalawang challenge, kapag may mga disputes or mga kasong aayusin, kapag may mga matitigas ang ulo, nagsisigawan sila dito, ayaw maawat, yung isang challenge sa isang punong barangay.
maintain peace and order in the community. Upang mapanatili natin ang kaayusan at kapayapaan sa barangay, dapat kami ating mga kasamang tanong ay masipag sa pag-duty upang kapag may mga problema ay nakatugon. Kami agad masipag dapat kami sa pag-antay sa mag-asbing ng barangay upang maiwasan ang What is your process for handling emergencies? kapag may mga buwawasan sa aming barangay, kadalasan ay pinapatawag kami ng kapitan upang rumispondi kasama ang barangay kagawad, tumutumpis ang pagkagulang ng problema. What health programs do you currently manage? Sa kasalukuyan, ang aming barangay ay may ang kalusugang healthcare na pinamamahalan ng mga health workers ay yung primary health tulad ng bakuna na sa tulong ng aming rural health midwife ay may nagaganap na buwanang pagbabakuna sa mga newborn hanggang sa 11 months. Isa pa sa health and nutrition education, ito ay ginagawa namin monthly din para mamonitor ang timbang ng mga batang 0 to 59 months old para makita natin kung sila ay nasa tamang nutrisyon. At isa pa ay ang tamang pagpaplano ng pamilya. At ito ay malaking tulong para sa ating mga kabarangay para mapaunlad ang pamumuhay ng mga families. At ang isa pang bagay ay ang pagbibigay ng mga referrals sa mga pasyenteng nangangailangan ng kaukulang lunos sa mga higher facilities tulad ng hospitals at mga clinics sa bayan. Yun yung mga kasalukuyang healthcare na pinamamahalan ng aming barangay sa ngayon. How do you assist vulnerable community members? Bilang isang MITSW, nakakatulong ako sa ating komunidad sa pagharap sa mga kalamitan na dumarating sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong na bukas sa puso gaya ng pagbibigay ng mga relief goods at sa maraming pang ibang paraan. What social services do you provide to the community? As a barangay social worker, isa sa mga major role and service na binibigay namin sa barangay ay ang pagtuturo sa mga daycare center sa mga maliliit na bata. So, tinuturuan namin sila ng basic numeracy and literacy. And also, pag may mga projects and programs, ang DSWD ay kami ang kanilang tinatawagan upang mag-assist sa mga programa. How do you identify and help families in need? So with the help of MSWD, sila kasi ang mayroong listahan and system for the families in need dito sa barangay namin. So sila ang partner namin sa pag-identify kung sino yung mga nangangailangan. Also, with the help of the barangay, dahil sila rin naman ang nagbibigay sa amin ng budget sa kanila ng pagkaling ng mga budget. So sila yung mga partners namin sa pagbibigay ng tulong and service sa mga kabarangay. What additional support would help you perform your role better? Siguro bukod sa suporta at pagsunod ng ating mga sanggulang members, mga DSWs, barangay tanods, mas mapapaganda pa ang ating servisyo kung mayroon tayong magiging katuwang ng mga pribadong mamamayan, ang mga concerned citizens sa ating barangay upang tumulong financially o kaya naman manpower kapag may mga clean-up drive tayo. What improvements would you like to see in your barangay services po? Isa sa mga gusto ko pang ma-improve
ay ang mga baku-bakong daan. Ang aming lumang barangay service para naman mas napapabilis yung mga humihiram or may mga itatakbo na emergency, mas mapapabilis kung maayos yung barangay service at iba pang pasilidad dito sa aming barangay namin. Iuunti-unting aayusin at pagagandahin dahil hindi naman po ganun kalaki ang aming budget upang matugunan namin ng agad-agaran. Do you have any other insights pa po about your role you'd like to share? Alam niyo mga anak, bilang kapitan or barangay officials and barangay worker, wala kaming holiday, walang Sabado sa amin, walang Linggo, dahil kami po ay 24/7. Kahit gabi man yan, or hating gabi, or madaling araw, kung may mga problema, may mga nanghihingi ng tulong, gigising at gigising ka. Hindi mo pwedeng sabihin na pagod ka or inaantok ka. Dapat bumangon ka upang tugunan yung mga pangangailangan ng inyong consequence. Doon kami sinumpa ang tungkulin para sa aming mga nasasakupan. Siyempre, dagdag na riyan na kailangan mong bumuno ng iyong sariling bulsa kapag may mga nangangailangan o kaya naman, gaya ng nakaraang December, sa aming year-end Christmas party para masaya ang lahat. Nag-sponsor kami ng aking asawa ng live band ng event na yun.